Magandang araw mga kaibigan. Pagpasensya nyo medyo maingay ang aking background dahil umuulan, malakas ang bagyo dito sa location ko. Ito, bigyan natin ng opinion reaction. Post ni Mr. Rigoberto Tiglao, isinare lang niya ang post ni Joey De Vibre. Sabi ni Joey, that is, if the Philippine products remains worth buying for after the exorbitant tariff. Si Joey De Vibre, sinare lang niya ang post ng PTV4 na nagpapaliwanag. Ito, Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs, Frederick Go, nilinaw na sa huli ay hindi Pilipinas ang magbabayad ng taripang ipinataw ng USA, kundi ang mga consumers ng Amerika. Ito po yung 19% na taripa o buwis na babayaran ng mga exporters natin, mga produktong dadalhin sa Amerika. Hindi daw tayo ang magbabayad, customers sa Amerika. So baliwala daw, wala daw epekto, okay lang daw yun. Significant accomplishment yung nagawa nila. Very fruitful daw yung biyahe ng presidente. Magpasalamat tayo, good job daw ang ginawa ng presidente. Mamaya magbigay tayo ng komedyan. Dagdag pa nito, iginiit pa nito na malaking bagay sa bansa ang taripang ibinaba sa 19% at itong pangalawang pinakamababa sa Southeast Asia dahil makakahikayat ito ng foreign investors na mag-i-export ng kanilang mga produkto. Huwag niyong lokohin ng we were not born yesterday. Huwag niyo namang insultuhin ang katalinuhan ng mga Pilipino. Ang tanong dyan, yung competitiveness. Pagkatapos mapatungan ng 19% na taripa, yung presyo ng Philippine products na dadalhin sa Amerika, tataas ang presyo, papatungan eh. So ang tanong, kung example, ano bang produkto natin? Hindi ko masyadong, sabihin mo na lang, mangga. Dati ang mangga natin is, ang per pound is $2. Nang dahil sa taripa, naging $3 na. Paano pa siya makipag-compete sa ibang mangga na galing sa Mexico, sa ibang bansa? Diba maaapektuhan ang ating produkto? Kaya, inaano tayo, I don't know, how do I describe this? Palusot na lang nila, paliwanag. Mismo na ang Philippine Chamber of Commerce and Industry na ang nagsalita. Loging-logi tayo. Sabi niya, hirap na kami, sabi ni Mr. Brian Ang, ang Vice President for Trade ng Philippine Chamber of Commerce and Industry. Umaaray na. We are now hopeless. Sabi na ng mga negosyante. Tapos sasabihin ng Special Assistant to the President, okay lang yan, huwag kayong mag-alala. This is good for our country. Lokohin nyo po ang inyong lelang. We were not born yesterday. Kawawa ang ating mga local exporters. Sabi ni Mr. Brian Ang, production daw nila sigurado magdi-decrease, jobs magdi-decrease din sila kasi nga malaking epekto sa kanila yung 19%. Yung ibinaba daw na from 20 to halos wala daw yun. Negligible daw ang parang wala ring kwenta. Speaking of foreign investors, papasok 3 taon na
ang administrasyong ito. Ngayon, inamin ng presidente ng Maharlika Investment Corporation, mulat sa pool, mga biyahe ng Pangulo, yung mga pledges, wala pa daw nag-i-invest sa Maharlika Investment Corporation mula nung umupo. Pagmalikan nyo, mga foreign investments, $21 billion daw. Pinagmalaki ng Pangulo. Dala-dala niya. Ito, sigurado yon sa SONA. Papakinggan natin yan. Expected ko na yan. My foreign trip to the US has resulted to $21 billion investment. Palakpak yan. Tanong, mula't simula hanggang ngayon 3 years na, of the hundreds of billions, 100 na siguro, $100 billion na pledges, magkano ang actual na na-invest? Yan ang tanong. Yan ang i-report. Hindi yung poros pledges lang. Kasi yung pledges lang, papel lang yan. It's one way of saying, para hindi naman kayo mapahiya sa inyong biyahe, na okay, we will pledge this one, para hindi kayo mapahiya, uuwi kayong maligaya. But kaming Filipino taxpayers na gumagastos sa inyong biyahe, ano ang return of investment, return of pera namin sa inyong gastos? Ipagmalaki pa ninyo ang foreign direct investment sa buong ASEAN. Tayo po isa sa pinakamababa when it terms foreign direct investment. Talon-talo tayo ng Singapore, Malaysia, Indonesia, Vietnam, Thailand. Tapos ito pa ang inyong ipapaliwanag. Anyway, mabuti na lang yung nagpaliwanag, but hindi kami madaling mauto. Okay, magbasa tayo sa mga comments. Nako, mabagal ang internet. So, isa pa, itong ginagawa nila ngayon, diversionary issue. Huwag tayong mahulog sa patibong. Yung charity boxing match, Torre versus ginagawa lang nila para hindi natin mapag-usapan itong issue laban sa Malacanang, itong lopsided na 19-0 tariff deal, at saka yung, huwag natin kalimutan, Tantoco First Lady issue, yung coke overdose. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon, dahil ang sweldo natin sa channel nito pantulong sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng livelihood assistance sa kanila, nagpapatanim ng saging lakatan at Arabica coffee. Kung may tinanim, may aanihin. So, panoorin nyo ang video na ito. Muna ni ang among saging lakatan nga namunga bisan waray abono. O mo ni ang among unang tanom nga saging lakatan. O tungod kay maayo ang yuta dinhi sa amoa, namunga bisag walay abono. So karon nananumi og lakatan nga ginaabunuhan. So mas nindot ang among ginaabunuhan kay tambok og dali pod siya nga mangunod so atong bisitaon. Og karon mao na ni ang among saging lakatan nga ginaabunuhan. So makita gid nato nga hapit na siya mamunga og mga dagko na pod siya. Og karon nagaabuno na pod mi. Kay para nga mas dali pa gyud mamunga ang among saging lakatan. Ingani nga pag-abuno nga amurang tabunan og yuta para nga dali siyang mukuan sa punuan. Og kini ang among saging lakatan 240 ni tanan. So daghan-daghan gyud og gawa sa saging nga lakatan nga among tinanom, nananom pa gyud mi og kape kay mas mahal ang kape kaysa lakatan. Karon mo na ni ang kape nga among tanom pod. 350 ang among itanom nga kape. So among lakatan 240. O karon naga-spray na pod mi og puradan pang patay sa insekto. So salamat kaayo sa Ginoo og sa nagsuporta
sa pagpananom namo og lakatan og sa pagsuporta sa kape nga among pagpananom og labi na sa abono nga aron dali mangunod ang among tinanom. So salamat kaayo sa nagsuporta ug ang Ginoo may magpanalangin kaninyo. God bless.